para pag umatras medyo nakikita ko yung likuran. Kaya lang minsan syempre pag gabi or malakas yung ulan, mahirap siyang makita. Ngayon ako may naatrasan na akong isang motor. Yung ano ko rin, si Junior Suabe, may naatrasan na rin siyang na motor. Okay mga kaswabe, shoutout muna sa ating mga kaswabe, si James007320 at si Tictonatics, mga nagtatanong tungkol din sa ating dashcam. Itong dashcam natin, touchscreen display siya, may Apple CarPlay, Android Auto, may front and rear camera. Okay, good morning mga kaswabe. Hindi tayo ngayon babiyahe, hindi tayo magsa-sideline ngayon. Iba ang gagawin natin. Yung sasakyan kasi natin, medyo luma na, medyo may edad na. Teka, pakita ko sa inyo. Okay mga kaswabe. So kung mapapansin nyo, yung radyo natin is 1 din. Hindi na ito yung original. Hindi na ito yung stock nitong crosswind natin, napalitan ko na siya. So may Bluetooth siya, tapos may USB rin kung kailangan mag-charge. So ayun na nga. Pag umaatras kasi tayo, pakita ko sa inyo. So kung kita siya, yan kita naman yata. Naglagay na ako ng mirror doon sa likuran para pag umatras medyo nakikita ko yung likuran. Kaya lang minsan syempre pag gabi or malakas yung ulan, mahirap siyang makita. Ngayon ako may naatrasan na akong isang motor. Ano ko rin, si Junior Suabe, may naatrasan na rin siyang na motor. So ito yung tinitingnan kong magiging solusyon. Saikane na dashcam siya, tapos meron na rin siyang display, touchscreen siya, tapos dalawa yung camera niya, isang front at saka isang back. So kapag magre-reverse ka, makikita mo na rin yung likuran. So tingnan natin kung may kakabit ko na maayos. So pakita ko lang siya. So ito yung pinaka unit niya. So touchscreen siya, 10 point something inches siya. Tapos yan yung camera niya, naya-adjust naman yung pinaka-camera niya. Tapos yung pinaka-stand niya naya-adjust din. So ipapatok natin siya dito. So ayun mga kaswabe, ipakita ko lang sa inyo kapag naikabit ko na, tapos reviewin natin kung okay pa siya. Okay mga kaswabe, buksan natin to. Weird lang, hindi siya sealed eh nung dumating siya kanina. Hindi siya sealed. Anyway, ito siya, Saikane. So, buksan natin siya. So ito yung pinaka-display niya. 10 point something inches yung display. Ayan. May pandikit rin siya. Okay. So ito yung dashcam niya para sa harapan. Tapos yung mga accessories niya. Ito yung GPS antenna raw eh, pero hindi natin pa kailangan kasi yung GPS na gagamitin niya is doon sa phone. Ito yung aux cord niya papunta dito sa unit. Tapos kakabit mo dun sa aux ng radyo mo, mas maganda ang tunog kesa dun sa option niya na via FM mo siya patutunogin. Ito yung sa reverse camera niya. So mula dun sa head unit mo, ito, kakabit mo, tapos kakabit mo naman dun sa may bumper o dun sa may plate number mo sa likuran para meron kang reverse camera pag nagre-reverse ka. Tapos dashcam rin siya para sa likuran. So ang pagkakalam ko, pwede siyang sabay mag-record eh. Tapos, ito na yung power supply niya. So, ikakabit mo siya dun sa cigarette lighter ng coach mo. So, tapos, meron siyang kasama na ilan to? 32 gigs ata na micro SD card para pag nagre-record siya. So, yun lang ang laman ng box. Yun muna mga kaswabe. Try natin yung kabit. Tapos, i-testingin natin product review. Okay mga kaswabe, update ko lang kayo. Pagod ako, pero naikabit ko rin yung Saikane. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko or Saikane. So yun, didemo ng anak ko, si Suabe Jr. Okay? Mag-hello ka muna sa ating 107 subscribers. Hello po. 107 subscribers. Okay mga kaswabe. Okay mga kaswabe. After mga 5 minutes of views, hihingin natin ng opinion ng aking anak, si Junior Suabe. Hello mga kaswabe. Anong masasabi mo sa nabili ng iyong ama na Saikane dashcam with CarPlay at saka ano yun? Android Auto? Well, actually for its price okay siya. 4,000 plus. 4,000 plus, no? Tsaka malaki siya. Kasi commonly dito ako eh, nakabara siya sa peripheral ko pag nag-drive. Pero ito hindi, nasa baba lang. Tsaka ang kagandahan dun, hindi siya wired. Kumbaga wireless na mismo yung
yung pag-connect sa phone ko through this screen, diba? Commonly kasi sa Apple CarPlay, wired siya eh. So, minsan hassle pa. So, yun yung isang nakitang perks. Hindi ko makapag-comment mga kaswabe kasi ngayon nga lang ako nakagamit ng ganito. Ito lang yung sasakyan natin. So, ngayon lang tayo nagkaroon ng Apple CarPlay na device. O, yun lang muna mga kaswabe. Pag-aralan pa namin tanong gusto pero naaliw naman ako. Naaliw rin siya dahil pag nagre-reverse, nakikita na namin ang likuran. Hopefully hindi na kami makabangga uli ng motorsiklo. Babay ka muna sa ating 107 subscribers. Goodbye. Bye! Okay mga kaswabe, kasama ko si Junior Suabe. I-demo namin yung Seikane. Opo muna anak. Para makita nyo kung gaano kabilis siyang connect mula sa pagkaka-off ng sasakyan, tas pag-on kung gaano siya kabilis. Mag-hello ka muna sa 371 subscribers. Hello, 371. Yan. Okay mga kaswabe, so naka-off yung sasakyan. Sige anak, banata mo na. So, naka-connect yan kanina yung cellphone niya. So, lagyan lang natin ng timer para makita nyo kung gaano siya kabilis mag-on. Tapos gaano rin siya kabilis connect dun sa kanyang iPhone. Tapos dapat mag-CarPlay na kagad siya ng automatic, wala kang pipindutin. Minsan kailangan, minsan hindi. Mas mabilis kapag ayan, ganun na siya, automatic na rin siya. Pakita mo. Magaganyan mo na siya. Yan na. Ayan na mga kasabi, connected na siya sa Apple CarPlay ng aking anak. Papakita mo yung reverse. Sige. So, since kinabit ko yung wire siya sa kanya, automatic naman siyang lilipat. No? Tapos ito yung na-discover ng anak ko, mula sa touchscreen niya, na-adjust mo yung view. Harap at likod mga kasabi, na-adjust mula siya touchscreen. Sige anak, yung harap pa naman. Home ka talaga. Recorder. Exit ka. Sige, recorder. Yan. So dalawa yung view niya mga kasabi, front and back. So pwede ka mag-select ng view na gusto mo. Yung button. Okay, button pa. Teka lang, start recording, medyo mabagal. Pinalitan ko kasi yung micro SD card mga kaswabe, 128 gigs na to. Kasi para mahaba-haba yung record. So medyo matagal siyang basahin. Tapos may option rin siya, ito, para may mute mo yung recording. Kasi syempre nakakadagdag rin yun, kumakain rin sa storage. Yan, nag-record na siya. Okay, reading lang mga kaswabe, teka lang. Pero ito mga kaswabe, actual to. O yan. So pwede mong palitan ng view, front, yan yung back. Tapos nga, nia-adjust mo via dito sa touchscreen. Tapos yung harap naman. Sige yung harap. Yung harap rin mga kasabi, pwede mong i-adjust. Ayun, medyo may lag lang, pero hindi na siya sobrang smooth. Ayun muna mga kasabi. Teka muna. Okay mga kasabi, so itong Seikane natin or Seikane nakaisang buwan na ito sa amin na gamit. So mas madalas na ang anak ko yung gumagamit. Kasi ako, pag nag-Grab Express tayo tsaka Lalamove, hindi ko kano-connect. Kasi nahihirapan yung phone ko. Lalamove, Grab Express, tapos may tumatawag, nagte-text, tapos Waze. So hindi ko na kano-connect. So ano lang siya sa akin, pang reverse camera at saka dashcam. So interview natin si Junior Suabe. Kumusta naman ang performance ng Seikane after a month of use? Sa akin malaking bagay siya. And throughout sa pagmamaneho ko, dito disconnect yung CarPlay. Which is ang gamit ko sa CarPlay para meron ako Waze na kapag Spotify ako. And ang cons niya lang sa akin, dependent siya sa mic ng Seikane. No? So minsan di ako masyado marinig. Kahit na gamit ng call is ito. Kasi nga nakakonect ka sa Seikane. But all in all goods, maganda siya. O yan lang muna mga kasabi. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko yung ganong ginagamit. Pang reverse lang. Para maiwasan natin na may maatrasan tayong motor. Don't subscribe. Please like, share, and subscribe. Bye. Okay mga kaswabe. Kinabit natin yung yung GPS na antena niya. Akala ko hindi siya kailangan. Ngayon kung papansin nyo dito sa display niya,
lumalabas yung ano, yung kilometer speed mo, tsaka kung saan yung heading mo. Yan, southwest daw. So ito yung display niya, dual yung display, no? Pwede niyang sabay. So harap at saka likod makikita niya. Okay, ano? Yun ang update natin. Tapos isa pa, ito yung view, no? Ito yung view nung sa likuran. Kung magre-reverse ka, yung view niya mas bababa pa. Yun. Automatic siyang bababa yung view niya kung magre-reverse. Yun lang muna ang update natin. Demo natin dito sa Saikane na dashcam. Okay mga kasoy, try naman nating i-connect itong ating Android na tablet. So ngayon ko pa lang siya ikakabit eh. So settings, kailangan yung sa Wi-Fi, sa pair new device, hanapin natin siya. Dito siya. Yung instructions nandyan, so hanapin mo siya. Connect mo yung Bluetooth. Android Auto pala dapat. Pagod. Tara natin kabit yung Wi-Fi mo. Ay, allow access pair. Okay, paired na siya. Tapos sa Wi-Fi, update. Update pa pala yung Android Auto ko mga kaswabe. Teka. Okay, tapos yung Wi-Fi natin. Wi-Fi. Yan, kumukonect siya dun sa continue to set up, welcome, requires permission, okay, continue, okay. So yun na mga kasabi, nakakonect na siya. Pero ang gusto ko ay Waze yung gusto ko eh. Google Maps, use here. Ay, okay. Paano ba dito? Teka lang mga kasabi, yung Waze. Ngayon pa lang natin ito ikinabit eh. Yun, connect na siya mga kasabi. So kung click natin dito, yan, continue. Yan. Pagkatapos yun nga, yung Spotify pwede rin natin dito i-connect. Yan. So yun muna mga kasabi, demo kung paano i-connect yung Android sa Saikane natin. Hanggang susunod, bye! Okay mga kasabi, check natin yung presyo. Noong December 2023, nabili ko to 3,416 dahil may mga vouchers tayo. As of checking ngayon January 2024, ang price niya is 4,532. Pero hintayin lang kayo sa mga sale, baka may mga voucher kayo makuha. Okay yung presyo niya. Nag-check rin ako sa mga ibang mga products sa kagaya niya. Roughly mga ganun din ang price. Okay mga kasama, summarize natin. So may 10.26 inches siya na touchscreen display, no? Maganda siya kasi ito yung view ko, no? Hindi siya nakalagpas dun sa hood. So clear pa rin yung nakikita natin. So may Android Auto siya, Apple CarPlay. Pagkatapos ang panalo talaga sa akin is yung reverse camera niya. Okay mga kaswabe, time check 11:43. Jump pack tayo ngayon. Talagang triple booking to, men. So
So katulad yan sa isang video natin mga kaswabe, no? Nag-triple booking tayo nung naglalamove tayo. So punong-puno yung likod, hindi ko makita gaano yung likuran. So malaking bagay kung meron tayong ganito. So may front and rear dashcam siya, sabay siya nagre-record. Tapos relatively easy installation naman kasi wala ka namang yung modify. Medyo mahirap lang sa kanya is yung wiring mula sa head unit papunta sa reverse camera mo doon sa likuran. So pwede nyo may pagawa kung kinakailangan. Okay mga kasama, overall verdict natin in terms of price, ayos siya. Pareho, halos kapareho ng ibang mga products na similar. Quality, 4 stars lang kasi minsan dumidisconnect siya dun sa luma kong phone eh. Pero value for money mga kaswabe, talagang 5 stars talaga siya kasi ang laking bagay kapag umatras tayo nakikita natin yung likuran eh. So yun. Overall, 5 out of 5 stars mga kaswabe, highly recommended ito. Para sa mga kagaya ko na luma yung sasakyan tapos ayaw na mag-modify. Ang dali lang niya ikabit tapos ang dali rin connect. Ayun. Okay mga kaswami, hanggang dito lang muna ang ating unang product review. Hanggang sa susunod, ingat-ingat sa pagmamaneho para ang biyahe natin ay laging suwabe.